makikita natin sa ilalim ng ATR 160. Mataas naman yung kanyang ground clearance, pero hindi mo masasabi as nakikita ko sa mga ibang YouTube videos na mga nag-engine repair, hindi may iwasan talagang magkaroon ng crack yung ating case sa mga unexpected na mga aksidente. Pag tayo nalubak ng sobra, yung pagmalalim, kantuhan, tak, dito agad ang tama. Or may nagaano tayo, nasa mga mabundok tayong area, ang tayong mga bato pagka tayo nag-off-road. Then pagka yung mga madalang naman yung rock, may tumatalsik na bato, pero ayun nga, hindi natin may iwasan. So mas may gina natin lagyan ng protection kahit naman mataas yung ground clearance ni ATR 160. Just for comparison, ito po yung ating ground clearance ng Honda Click 125 stock. Yan, stock suspension. So same angle, kunin natin yung same angle kanina. Then ipapakita ko sa inyo for comparison sa pag-aakyat siya sa gutter. So mga pare ko, nandito side by side natin yung ATR 160 at yung Honda Click 125 para mas madali nyo makita yung ground clearance na difference nila. Although, makikita nyo dito yung parang tatama yung stand, sa real world, baka yung engine agad ang tamaan natin. Binabawas na natin kaya naman sa real world o nasa real riding circumstance tayo pagka ay nalubog yun sa suspension, ramdam ko na tama yung ating matic yung under seat. Ginawas din natin yung ating video. Hindi naman natin ito. Under chassis. Mga pare-pare isa pa. So what's up mga pare-pare? So for today's video, maglalagay tayo ng skid plate or engine cover, engine protection sa ating ATR 160. So ito yung ating ikakabit. Solid steel plate siya. Kinig ba sa camera? This is by, paano ba ito basahin? High Desi
from, pag doon nagkakamali, Indonesia. So overseas pa natin to order from Shopee lang naman. Yung link sa description sa baba. So tingnan lang natin ito ng saglit. So meron siyang branding dito, para siyang laser cut. So yung kanyang mga arms o yung kanyang support ay fairly stiff, matibay, pero nabebend pa naman siya. Ayan. So tama lang naman siya na nagbebend, hindi siya masyadong matibay or makapal. Kasi pagka tumama na yung ito, ilalim, gusto natin itong mga to mag-giveaway. Kasi para naman hindi yung ating engine mounts, yung pagkakabitin na to, ang masira. So tingin ko fairly engineered naman ito, design. Ganda naman siya, mukha siyang powder coated, ganda kanyang pintura. So ito may dalawang kulay, may silver, may itim. So ginawa ko ng silver kasi para kakulay ng ating engine. Tara, kapitan natin. And din nga pala mga paro kay Maricoy, ito nga palang ating in-order na engine cover or engine protection ay pang Click 125 or Vario 125, 150, kasi same lang yung kanyang engine design ng ating ATR 160. Dito natin siya ikakabit, dito and dito sa, I believe, ay the CVT cover. Meron din tayong in order nga pala, hindi pa lang nadating, para naman dito sa engine mount. Kasi ano rin siya, direct na possible na tamaan pagka tayo nag-go off-road, nasa bundok or nasa alanganing kantuhan. So for baka same other video na yun, dito muna tayo sa engine cover. Ito nga lang pala yung ating gagamitin, sa side lang tayo. So siya may kasama siyang sticker, meron din siyang kasamang, tawag nila ay bushing. Yan. So ay maka-absorb siya ng ating shock and vibration. Siya ay goma. And then itong kakailangan natin 8mm na wrench. So meron na rin akong T-wrench kaso maiksi pagkaalangan. So itong gagamitin natin. So yan lang naman kakailangan natin. Then thread lock, gagamitin lang natin blue kasi itong sa CVT cover ay madalas nating tanggalin pagka mag-CVT cleaning. So kailangan natin ay yung madaling tanggalin pero yung hindi luluwag pagka nalulubak tayo or nagva-vibrate. So simulan na natin luwagan. Which is matigas pala. Natin nagbabawal na technique. Naka-thread lock na ang tigas. Gigisingin natin. Wala tayong impact wrench. So kitang-kita nyo, hindi pa siya naluluwagan. So okay naman. So ito ay para dito sa left side, then ito para sa right side. So although magka same ano naman siya, so galing naman tayo sa planta, tayo ano rin mechanic or technician, dapat kung saan mo tinanggal sa doon mo rin lalagay. So nasa inyo naman yun. Meron kasi dito ang ibang part dito sa ating CVT cover na magkakaiba yung haba ng bolt. So magandang practice na rin kung saan mo tinanggal, doon mo ibabalik. So it's a good practice. So ilalagay na natin yung mga bushing. Ang pagkakalagay ng mga para kay Maricoy ay sa loob. So ito yung ating engine. So ito siya sa loob. So parang ito na lang yung medyo mahirap. Yung mismo pagkakabit. Pero hindi naman siguro. And
kala ko nga pala, lalagyan na natin ng thread lock. Kasi makikita nyo dito, bakit sa tornilyo, meron siyang parang puti or white na residue. Yan ay thread lock from the factory. So kung nilagyan na ng thread lock, lalagyan din natin ng thread lock. Konti lang, isang side lang, kasi gusto pa natin siya matanggal. So, lagyan natin yung bolt, bushing. Ang hirap nga pala maging YouTube, ang hirap mag-video habang nagkukuting-ting. Pero para sa inyo to guys. So, tagil lang natin ito na maluwag para lang di lang mahulog yung ating engine cover. Second bolt. Then, and bushing. So sa kabila na tayo. And ito nga pala mga marekoy-parekoy, yung ating third or sa right side na bolt na kailangan tanggalin. So ito yung ating ano, i-zoom out ko lang. Ito yung ating radiator. Sa ilalim nun ay nakikita nyo itong parang pa-curve na pa letter C. Hindi yan. Hindi po yan. Ito po. Zoom in natin. Kung ito yung pa-curve, ito yung ating drain bolt, sa likod niyan, ito po. Yan. Yung parang ditong may pin or may lock. Katabi lang nun. Yan. Yan po ang tornilyo niya. Sensya na guys. Ang hirap nga pala ng mga motovlog na nagkakalikot, nagkukuting-ting. Pag-position ng camera. Wala tayong impact wrench. So gamit natin ay T-wrench. So hindi naman sila ganun kahigpit. Ano lang talaga, mahirap lang i-break loose kasi gawa ng kanilang factory na thread lock. So yung ating ito yung ating third and final bolt. So mahaba siya, hindi naman kayo magkakapalit dun sa ibang bolt. Yan. So meron din siyang bakas ng hirap mag-focus camera. Ayan, may parang puti-puti siya. So yan ay thread lock. So lalagyan din natin uli kasi once na yan ay matuyo at tapos tanggalin nyo na uli, wala na yan, hindi na yan effective. Mura lang may mga ganito, hindi nyo pagsisisihan bubili ng ganito. Magsisisi kayo pag biglang lumuwag yan habang kayo nananakbo. Alright, bolt with thread lock, bushing. Medyo i-bend nyo lang konti, malambot naman yung kamay ng ating or yung mga support ng ating engine cover. Aray ko, tusok ka pala sa delivery. Hindi, wala lang kasi tayong lift. Kung meron tayong angatan ng motor, ang dali lang to. Kaya pwede nyo na rin pagawa to sa shop kung may tiwala naman kayo sa shop nyo. Dali, ipasok natin. Then higpitan na lang natin. Sa mga pare ko, tama, higpit lang. Kasi meron naman tayong thread lock, which hindi siya luluwag pagka nagbabibrate. Yun yung purpose na. Then final na higpit na lang dito sa mga tornilyo ito sa ating CVT cover.
So yung mga goma rin, nagpe-prevent din yun na parang rattling pagka nagbabibrate yung ating makina. So importante rin talaga yung ano na yun, yung rubber na mga bushing. So mga pare ko, once installed, ito na ang ating itsura. Hindi naman siya masyado bumaba. So yan, in case na mag-ano nga, na mag-crumple or malubak tayo, patamaan, may space pa yan para mag-bend. Hindi siya yung talagang tutukod sa ating makina. And nakaangat naman yung front lip niya, hindi ito sasabit na lang basta-basta. So maganda nga yung pagkaka-engineer sa kanya, napag-isipan na maayos. Pag dalawak tayo, hindi ito flat, hindi ito tutukod na lang bigla. Ito ay mag-i-slide. So yun yung main purpose ito. So sa mga sasakyan na tawag yan ay skid plate, skid or dumulas. Tatama na yun, tapos dudulas na, magdudeflect lang. So yun, testing na natin ngayon yung kung naapektuhan yung ating ground clearance. So mga pare ko, ito na itsura ng engine cover pag nakakabit sa ating ATR 160, yung engine cover ng Honda Click 125. So yun lang muna mga Paragay for today's video. Maraming salamat sa pagpapanood ninyo. And don't forget to hit that like and subscribe button. And sa susunod muli. Cheers!